Sa mga oras na ito mga idol ay biglang nag-zone defense itong Lakers no in which bibihira nila gawin yan. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Lakers po ang isa sa mga pinakamahinang team kung depensa ang pinag-uusapan sa buong NBA. Sabi yan sa advanced stats mga idol, di ko napapakita, trust me bro na lang. Ang ginagawa nilang zona rito I believe ay 2-3 zone pa rin pero mukhang 1-3-1 to ngayon. Pero hindi kasi pwede yung 1-3-1 sa NBA palagi at bawal po tumagal ng 3 seconds tong isang player sa loob kung ganun. Tsaka itong si AR ay gusto lang din sundan talaga itong si Booker. Kaya kung 2-3 zone makikita nating hilaw yan para sa Lakers. Kasi bakit itong si Smith nagko-commit dyan kay Williams hindi naman yan natira sa labas parate. Dapat nakasag off lang siya na parang ginagawa ni Smart. Antayin niya na lumapit palalo si Williams bago siya dumikit-dikit dyan. Yung mga ganitong detalye mga idol nagiging cause para masilip sila ng Phoenix sa laro na ito. Aware naman si Smith na may shooter sa gilid niya pero hindi siya close enough para maistorbo to. Tapos throughout the game ay namroblema rin sila sa ganitong 2-man game ng Phoenix. Tila hindi nila makover ng ayos yung pick play. Tignan nyo si Ayton dito nung umaatake si Booker tapos lumalalim siya sa loob, nakita niya ang sarili niya na kaharap na to. Tapos ito naman si AR ay nag-cling na rin dyan kay Mark Williams. Then for some reason, hindi sinabayan ni Ayton tong tira niya. Sa tingin ko mga idol, ito ay more on sa communication ng Lakers sa depensa rather than sa pagiging tamad po ni DA. Mukhang nalito siya dyan if sasabay ba siya o mananatili kay Williams kaya ang nangyari ay hindi niya parehas ginawa yun. Kaya mahirap din cooking na po si Booker kaya ganitong magpapadala ka na ng help defense at si Nick Smith yan ngayon. And nahuli na naman siya na nagko-commit sa iba. Pero maiintindihan mo nga ito gawa nung Devin Booker to at ilang beses na nga rin niya kinukook ang Lakers defense pag nasa mid-range na. Kaya ang tanging hope mo na lang ay ititira ni Booker to para kung gayon ay mahihirapan siya. Kaso yun nga, nasisilip nila yung depensa at nakakagawa ng tamang pasa para sa tamang tao. Buti pa si Booker nahanap yung tamang tao, ikaw Pasko na, wala pa. Kaya solid din tong pag-recognize ni Booker sa ibinibalak ng depensa sa kanya. Again, kapag nasa mid-range to ay binibigatan na ng LA yan para hindi siya makatira. Si LaRavia naman yung helper ngayon at kita naman natin yan. And ang tawag sa situation na ito ay one pass away. One pass away meaning na willing ka mag-help dito sa ibang tao, gawa nung one pass away ka lang naman doon sa papasahan niya or sa open man na maaari nga niyang pasahan most likely. Pero dapat po ay maagap ka sa galawan mo, hindi tulad ni Jake dito na late sa kanyang closeout. And syempre, dapat din ay maagap ka sa help defense mo. This time ay sumugal po si Jake sa agaw dito sa ibabaw kay Booker. Kung perfect ang timing niyan, malamang po ay steal yan sa kanya tapos dakdak sa kabila. Kaso wala hindi niya na-timingan ng ayos kaya ang nangyari po ay wasak ang depensa ng team niya kasi nawala siya sa pwesto. Risky talaga yung mga ganyan. Si LeBron pa yung sumalo tapos si Nick Smith. Ngayon po ay mismatch naman sa ilalim with AR guarding Mark Williams. Itong si AR po ay may 4 na fouls na sa mga oras ito kaya matik hindi siya pwedeng maging sobrang agresibo kung bumabantay at baka mapituhan niya ng isa pang foul. Ang solid dito para sa Phoenix lahat ng players nila dyan except nga kay Mark Williams ay threat to shoot mula sa labas. Kaya nung idinukdok na yung bola kay Williams sa loob, nasaan ang help? Si Smart ba yung mag-help dyan? Libre si Gillespie kung ganun. Si LeBron ba? Libre naman si Brooks. Itong si Vando ba? Kakashoot nga lang po ni Royce ng 3. Lahat ay threat sa labas kaya ganyan na nga lang po ang reaksyon ng Lakers help defense. Actually, wala silang reaksyon. Nag-concede na lang din ng tira sa AR. Then heto, kita natin si AR na itinataas yung kamay niya dyan kontra kay Booker. Tapos mukhang hinihila ata ni Booker yung kamay niya. Pero yung reaction kasi niya yung di ko nagustuhan. Like si bro ay tumigil na lang dumepensa. Ako Lakers ang team ko mga idol pero this became a habit na rin sa kanila na pag may trip silang tawag na hindi pinituhan, ganyan ang default na nangyayari. Magrereklamo na lang imbis na bumalik sa depensa at actually mag-compete. This is the reason din po kung bakit napahelp si Marcus Smart dyan sabay yung dapat kino-close outan na ni AR na si Gillespie. Ayan, libre. Habang siya ay miniminmag tong si ref. I mean, ayos lang naman magreklamo at may rights naman siya na gawin yon lalo na if tama siya. Pero yung susuko ka sa depensa ng ganyan dahil nagrereklamo ka, wala. Tila mas na-damage pa yan yung team mo kesa nakakatulong. Tres kay Gillespie, technical foul sa Lakers. Actually, hindi po si AR ang natek dyan, si LaRavia pa. Still, ang Lakers pa rin po ang one of the weakest defensive teams ng NBA. Sa laro po na ito alone ay nagkaroon ng 132 points ng Phoenix sa kanilang ulo which is sobrang taas talaga. May mga mas mataas pa rin naman dyan this season pero hindi ibig sabihin nun okay yung 132 points ang binibigay nyo sa inyong kalaban. Basically, third quarter pa nga lang din po mga idol ay tapos na yung laro kasi pinauulanan nga sila ng Phoenix. Kaya hirap din po sila ngayon na walang luka kasi pag may luka sila nako-compensate nun yung kawalan nila ng depensa gawa nung mahusay umumpensa si Doncic. Kaya ano po ang masasabi ng mga Laker fans ngayon na magnonoche buenang talo ang team? Ilagay nyo lang po
ang inyong mga komento sa ating comment section. Merry Christmas, Happy Holiday sa inyo sa 271k subscribers natin sa YouTube, then sa 200k followers naman sa Facebook. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.